makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas! Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Metro and Mega Manila. Good morning ho sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Narito na ho ang ulo ng ating mga balita. Dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque itinuro ng PAGCOR bilang naglabi sa Pogo Hub sa Pampanga. Dating Duterte advisor na si Michael Yang ipinaaresto naman ng Kongreso, isinangkot sa illegal na droga ni dating Police Colonel Asierto. Pangulong Bongbong Marcos nilinaw ang dahilan ng pagbisita ng mga anak ni Chris Aquino kay First Lady Liza Araneta Marcos. Security talks ikinakasi ng Pilipinas at Estados Unidos sa katapusan o sa July 30. Mga institusyong may natatanging programa at serbisyo para sa MSMEs binigyan ang pagkilala ni PBBM. At bilang ng mga nasawi sa inanod na pickup truck sa umapaw na ilog sa Cebu, umakyat na sa 7. Yan ang ating headlines ngayong araw na ito ng Huwebes, 11 na sa buwan ng Hulyo noong 2024. Gising na, bangon na, magkape-kape na, minus Kong Angel Palmones. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Makakasama niyo ho hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Edniel Parrosa. Pilipinas, inakusahan ng chairman ng PAGCOR, si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, na siyang naglabi umano para sa Pogo. Ayon kay PAGCOR Chairperson Alejandro Tenco, si Roque ang sinasabing dating miyembro ng gabineteng nagsilbing abogado ng Lucky South 99 na isang Pogo company sinalakay sa Porac, Pampanga. Ayon kay Tenco, Hulyo 26 ng nakaraang taon nang magtungo sa kanyang tanggapan sa Maynila si Roque kasamang isa pang Cassandra Leong na konektado umano sa Lucky South 99 para ikonsulta ang problema nito sa pagbabayad ng buwis at arrear sa PAGCOR. Kinumpirma naman ni Offshore Gaming Licensing Department Chief Jessa Fernandez na si Roque ang nag-follow up mismo para sa aplikasyon ng renewal ng lisensya ng Lucky South 99. Ipinagutos ng House Committee on Dangerous Drugs ang pag-aresto sa negosyanteng si Michael Yang matapos itong ma-cite in contempt dahil sa patuloy na hindi pagdalo sa investigasyon kaugnay ng 3.6 billion pesos na halaga ng shabu na nasamsam sa isang operasyon sa Mexico, Pampanga. Si Yang na naging advisor noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte
ang sinasabing incorporator ng Empire 999 Realty Corp na nagmamay-ari ng bodega sa Mexico, Pampanga, kung saan dinala ang 3.6 billion pesos na halaga ng shabu. Kapag naaresto, siya nga inaasahang makukulong ng 30 araw sa Bikutan Jail sa lungsod ng Taguig. Patay sa record, siya ay umalis patungong Dubai nitong Mayo 12 ng kasalukuyang taon. Siya ay cited in contempt ng committee na pinamumunuan ni Surigao del Norte 2nd Representative Robert Ace Barbers dahil sa paulit-ulit na pagbaliwala sa imbitasyon ng committee ni Barbers at pinadalan ulit ng sampina noong Hunyo 24 sa quorum na 10 miyembro. Pinatupad ng komite ang patakaran at pinagtibay ang mosyon. Yabang lingkod party list Representative Joseph Stephen Paduano, iniutos ni Barbers sa kalihim ng komite na makipag-ugnayan sa Philippine National Police, sa House Sergeant at Arms, sa NBI at iba pang ahensya ng batas upang ihain ang search o ang warrant of arrest. Kaya nga, siya nga inimbitahan sa pagdinig matapos na matuklasan na si Lincoln Ong, isang opisyal ng Pharmalia at umano'y kasosyo niyang ay isa rin sa mga incorporator ng isang kumpanyang may kaugnayan sa Empire 999 at iba pang mga kumpanya. Ayon kay Barbers, ang testimonyang ito niyang ay mahalaga sa pagbubunyag ng ugnayan ng illegal na smuggling ng illegal na droga na iniuugnay sa Empire 999. Humarap si dating Police Colonel Eduardo Asierto sa pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs at idiniin si Michael Yang, ang dating advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa pinagbabawal na gamot. Ang pangalan ni Yang ay lumutang sa investigasyon ng komite kaugnay ng 3.6 billion pesos na halaga ng shabong na-recover sa isang bodega sa Mexico, Pampanga noong nakaraang taon. Na-cite in contempt siyang ng komite dahil sa patuloy na hindi pagdalo sa mga pagdinig. Ipinag-utos na rin ng komite ang pag-aresto sa nabanggit na dating advisor. Siya nga incorporator na Empire 999 Realty na may-ari ng warehouse sa bayan ng Mexico kung saan na-recover ang 3.6 billion pesos na halaga ng shabu. Sa kanyang opening statement, inilarawan ni Asierto ang kanyang sarili bilang anti-drug crusader at dating miyembro ng anti-illegal drugs group ng Philippine National Police. Sinabi naman ni Asierto na siya rin ang parehong Police Colonel Eduardo Asierto na matagal nang ipinahahanap at pinapapatay ng dating Presidente Duterte sa militar mismo at mga kapwa-polis dahil sa kanyang nilalaman sa pagkakasangkot umano niyang sa operasyon ng pinagbabawal na gamot. Si Asierto ay nagtatago pa mula noong 2019. Ayon kay Asierto, si Yang at business partner na si Alan Lim ay malapit sa dating Pangulo. Sinabi ni Asierto na nadiskubre niya the Police Captain Lito Perote ang illegal na gawain ng dalawa at kanila itong inireport na wala umano si Perote at pinaniniwalaan o pinangangambahang patay na. Alas 4:13 sa tindahan ni Aling Nelia, ipinaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang dahilan sa likod ng pagbisita ni na Bimbi at Josh, mga anak ng aktres na si Chris Aquino. Sa pagbisita ng mga ito kay First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacanang, sa isang panayam sinabi ng presidente na pangkaraniwang human interaction lamang ito sa pagitan ng dalawang pamilya. Sa katunayan, noon pa man daw ay mabuti naman ang personal na relasyon ng mga Aquino at Marcos. Hindi nga lang sila nagkakasundo kapag usaping politika. Hindi rin umano alam ng nakararami na tiyahin ni na Bimbi at Josh ang unang ginang dahil ang tita ng First Lady ay napangasawa si Don Pepe na nakatatandang kapatid naman ni dating Presidente Cory Aquino. Nagtungo lamang daw ang dalawang bata sa tanggapan ng unang ginang para magpasalamat sa tulong sa travel arrangement na hiningi ng kanilang inang si Chris. It's just, I think it was just to help them for their travel, for their travel arrangements. So tumulong si First Lady at yun lang, sabi ng papasalamat sila. Sabi, and so I think it was a very fine gesture on the part of the Aquino family. I think it was it sort of, I suppose, put a little more
how do you say, personal, a human interaction between our families. So, Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. 4:15 ng umaga, gising na. Bangon na, magkape-kape na ho, Pilipinas. Weekday ho ngayon. May pasok pa rin ho. Nakatakdang magpulong sa Maynila ang Amerika at Pilipinas sa July 30. Layunin nitong matalakay ang usaping pansiguridad ng dalawang bansa sa gitna ng pagiging agresibo pa rin ng China sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga dadalo sa pagpupulong sina U.S. Secretary of State Antony Blinken, Philippine Foreign Secretary Enrique Manalo, United States Defense Secretary Lloyd Austin, at the Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro. Bukod sa pagpupulong, inaasahang ding lalagdang dalawang bansa sa panukalang General Security of Military Information Agreement o yung GSOMIA. Matatanda ang unang nagkasa ng security talks ng Pilipinas at Estados Unidos sa Washington. O huling nagkasa sila ng security talks nitong Abril ng 2023. 4:16 ng umaga, pinangunahan ni dating Pangulong Bongbong Mao pinangunahan ni PBBM Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala sa mga institusyong may natatanging programa at serbisyo para sa MSMEs. Sa seremonya sa Malacanang, iginawad ng Pangulong Presidential Recognition for Outstanding Development Partners sa iba't ibang local government unit, mga ahensya ng pamahalaan, akademya at NGO. Kabilang sa mga tumanggap ng award ay ang Bulacan Provincial Cooperative Development Office. Sa ilalim ito ng kategoryang Improving Business Climate, mismong si Bulacan Governor Daniel Fernando ang tumanggap ng plaque. Una nang sinabi ng gobernador, target na gawin ang kanilang lalawigan bilang financial at economic powerhouse. Bigyan diin ng gobernador kahalagahan na matulungan na pamahalaan ang mga mamumuhunan sa pagpapalago ng mga negosyo. Umakyat na sa 7 ang nasawi sa inanod na pickup truck sa umapaw na ilog sa bayan ng Karamin sa Cebu. Ito ay matapos matagpuan ng 15 anyos na lalaking unang napaulat na nawawalang pasahero ng pickup truck. Kabuang 17 ang sakay ng truck habang pauwi sana galing sa isang resort matapos dumalo sa kasal ng dalawa sa mga biktima. 10 katawang nasagip ng otoridad pero 7 ang unang naiulat na nawawala at kalaunan ay nakumpirma ring patay. Una lang natagpuan ng 14 na bata na may edad 11 hanggang 13 anyos at ang bagong kasal na 6 na buwang buntis, pati na ang kanyang asawa. Nahuli na ng otoridad ang 2 sa 3 suspect sa pananaksak ng estudyante sa University of the Philippines, Diliman. Kinilala ng Quezon City Police District ang mga suspect na pawang mga menor de edad, nasa 14 hanggang 15 anyos at mga residente ng Barangay Cruz Naligas dyan din sa Quezon City. Sa ngayon, nagpapagaling pa rin sa Diliman Doctors Hospital ang biktimang kinilalang si Irish Lou Cortel Pimentel dahil sa mga natamong saksak sa katawan. Patay sa ulap, naglalakad lang si Pimentel sa harap ng College of Electrical Engineering sa loob ng UP Campus. Pasado 8:00 na ng gabi, ang salakay ng mga suspect para pagnakawan. Pinagsasaksak ng isa sa mga ito ng paulit-ulit ang biktima matapos magsisigaw para humingi ng tulong. Nakatakas naman ng 3 dala ang cellphone, ID, ATM card at pera ng biktima. Sa ngayon, tinutugis pa rin ng pulisya ang natitirang suspect na isa ring menor de edad. 16 anyos naman. 4:18 ng umaga. Hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy na magpakita at sumunod sa batas sa halip na questionin ang pabuya o ang patong sa kanyang ulo. Kaugnay ito ng pagkwestiyon ng kampo ng pastor sa pagtulong ng mga pribadong individual di umano na nag-alok ng 10 million pesos na reward para lamang siya ay madakip o maituro. Tip ng presidente, wala siya nakikitang masama sa pagtulong ng pribadong mamamayan sa gobyerno para mahuli ang isang pugante. So he can question their motives as much as they want. But magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos, hinihinalang wala na sa Pilipinas ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy
leader ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Attorney Israeli Totorion, abogado ni Kibuloy, may mga kumakalat na impormasyong lumipad na patungo sa China si Kibuloy, ngunit hindi umano niya ito maaaring kumpirmahin kung totoo o hindi. Sabay nito, hinamo naman ni Pangulong Marcos Jr. si Pastor Kibuloy na magpakita na nga at lumamtad sa otoridad. Ginawa ni Marcos ang pahayag ng mahingan siya ng reaksyon matapos questionin ng kampo ng religious leader ang 10 million pesos na patong sa kanyang ulo. Ayon kay PBBM, sinusunod lamang nila ang batas kaya dapat ay sundin din ito ng pastor. Oras natin sa buong Pilipinas, 4:20 ng umaga. Magbabalik ko tayo makalipas ang ilang paalala. 4:24 ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Minus Kong Angel Palmones, makakasama niyo hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Edniel Parrosa. Tinawag na humorless. Wala raw sense of humor si dating Presidential Chief Legal Advisor o Chief Presidential Legal Advisor Salvador Panelo, si ngayon PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Sabi ni Attorney Panelo, humorless daw si General Marbil. Bakit kanyo? Joke lang daw kasi. Joke lang daw kasi. Nagbibiro lang daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsabihin itong alam niya kung saan nagtatago itong pugamting pastor, kung tawagin ho ng DILG, itong si Wanted Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Panelo, nagbibiro lang si Duterte nang sabihin itong alam niya kung nasaan ang puganting si Pastor Apollo Kibuloy, pero hindi niya sasabihin. Ginawa ni Panelo ang pahayag na joke lang ito ni Duterte at humorless, wala raw sense of humor si General Marbil. Matapos sabihin ho ng general na maaring makasuhan ng obstruction of justice ang kung sino mang mapatutunayang nagtatago o pumuprotekto nagkakanlong sa nasabing pugante at mga kapwa akusado. Dagdag pa nitong si Attorney Panelo, hindi rin naman daw obligado si Duterte na sabihin sa pulisya kung nasaan ang suspect kahit patotoong alam niya kung nasaan ito. Sinabi na nga maaaring kasuhan ng obstruction. Panawagan ni Panelo sa PNP, wag na nilang gamitin si Duterte para mapagtakpan ang kanilang kapalpakan na maaresto raw itong religious leader. Joke lang naman pala, kayo naman eh. Magandang umaga, Pilipinas! 4:27 ng umaga, dito pa rin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Balita ho tayo sa labas ng ating himpilan na may madugong inkwentro o may madugong law enforcement operation sa bayan ng Alyosan sa may North Cotabato. 6 ang patay kabilang ng isang miyembro ng PNP SAF, habang 6 rin ang sugatan. Detalye mula kay June Dimakutak, RH19. June. Nauwi sa madugong engkwentro ang inilunsad na Joint Law Enforcement Operation at Joint Element sa panguna ng Alyosan Municipal Police Station laban sa grupo ng suspect na isang makabuat Salik alias Isko. Sa impormasyon mula kay Alyosan Chief of Police, Lieutenant James Kaang, Cotabato Province Police Office, naganap ang engkwentro sa bahagi ng Barangay New Panay, Alyosan, Cotabato Province habang papalapit umano sa pamamahay ng target suspect ang otoridad nang salubungin umano sila ng mga putok
mula sa mga suspek dahilan na napilitang gumanti rin ng putok ang government forces na nauwi sa kamatayan ng 5 suspek kabilang sa napatay ang target na si Salik Makabuat. Isa naman ang namatay sa panig ng PNP staff sa katauhan ni Police Master Sergeant Jed Michael Gregorio habang 6 pa sa PNP ang sugatan. Ayon naman sa Alyosan Police Station, na-recover nila ang mga armas na kinabibilangan na isang Garand rifle, 2 M16 rifle, isang M14, 2 hand grenades at mga bala na gamit ng mga napatay at may kasama pa unong na-recover na shabu. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Jun Di Makutak. Dyan pa rin sa Mindanao, nabalitaan niyo ho ba kahapon, mga kaibigan? Sa loob lamang ng isang araw, hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3 beses tagpalit ng chief of police. Ito hong lungsod ng Davao. Kung bakit ito papalit-palit, alamin natin sa report ni June Soter ng Action Radio Davao. June. Kalahating araw lang ang panunungkulan ni Police Colonel Lito Patay bilang City Director ng Davao City Police Office o DCPO matapos nagsimula kahapon ng alas 7 ng umaga, Hulyo 10, 2024. Ayon kay Police Captain Hazel Tuason, ang tagapagsalita ng DCPO, pagsapit ng alas 8 ng umaga, kaagad nagpatawag ng command conference si Colonel Patay sa kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal, umugong ang balita na papalitan na kaagad si Colonel Patay bilang City Director. Ito naman ang kinumpirma ni Police Major Catherine De La Rey, tagapagsalita ng PRO 11. Si Police Colonel Sherwin Butil ang itinalagang OIC ng Davao City Police Office, habang si Colonel Patay ang inilipat naman sa Regional Operation Division ng PRO 11. Samantala, wala pang isang oras, may lumutan na naman na balita na papalitan naman si Colonel Butil. Ito ang kinumpirma sa atin ni Police Major De La Rey na ang bagong acting City Director ng DCPO ay si Police Colonel Hansel Marantan. Sa nasabing pangyayari na isang araw, 3 City Director ang naitalaga. Pagkalito at galit naman ang mga naramdaman ng mga Davaoenyo, habang lumural naman ang mga pulis ng lungsod ng Davao. Mula sa Action Radio Davao, June Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, June Soter mula sa Action Radio Davao. Mrs. namang pumutol sa ari ng kanyang mister. Labis ang pagsisisi sa ginawa. Sa detalye, babalita ni RH41, Romy Gonzales. Romy. Labis ang pagsisisi ng isang 55 anyos na misis matapos na putulin nito ang ari ng kanyang 58 anyos na mister sa Irisan, Baguio City. Inamin niya na masama ang kanyang loob nang banggitin ng kanyang asawa ang pangalan ng kanyang kalaguyo. Madalas din anyang nasasambit ng kanyang mister ang pangalan ng kanyang kabit habang sila'y natutulog. Hindi lang anya pambababae ang naranasan niya, kundi ginugulpi pa umano siya ng kanyang mister, kaya ito niya sinampa ng kaso, ngunit kalaunan ay binawi rin ito. Sinampahan ng kasong paglabag sa Article 262 ng Revised Penal Code o mutilation ang misis na ngayon nasa custody ng Station 9 ng Baguio City Police Office. Nagpapagaling pa rin sa Baguio General Hospital Medical Center ang 58 anyos na mister at inobserba ng doktor kung tagumpay na naibalik ang kanyang ari. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales mula dyan sa Cordillera Administrative Region. Sa iba nating mga balita, 4:32 ng umaga, binuhay na Senadora Amy Marcos ang panawagang alisin muna ang high value added tax sa mga produktong petrolyo. Ginawa ng Senadora ang pahayag ngayong walang puknat ang oil price hike, pero katiting naman yung mga nagro-rollback. Ayon kay Senator Marcos, naghihirap na mga Pilipino sa mahal na pagkain na apektado rin ang seri ng taas presyo ng petrolyo. Matandaan kahit noong kasagsagan ng pandemya ng COVID-19. Nanawagan din ng presidential sister ng 1 taong suspensyon ng 12% na VAT sa petroleum products. Nakira noon na Senator Marcos, may domino effect sa agricultural products at iba pang mga pangunahing bilihin ng sirit presyo sa petrolyo. Muli ring umapela ang mambabatas sa pamahalaan ay prioridad ang pagpapababa sa presyo ng bilihing sabay-sabay kung magmahal. Sana all.
Kabilang sa porsigido niyang isinusulong ang pagpapalakas sa lokal na produksyon dahil sa pangambang magiging imported na ang lahat ng pagkain sa 2030. 4:33 ng umaga sa tindahan ni Aling Nelia. Gising na ho, bangon na magkape-kape na. Magbabalik tayo makalipas ang ilang paalala. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Medyo nagpaparamdam na ha, yung mga pangalan hong mga mga nagpaparamdam na ho yung mga pangalang makikita rin natin. Few months from now, lalo na next year ano ho, sa 2025 midterm elections, lalo na ho sa inyong mga locality, akala nyo lamang no, may mga, syempre may mga pangalan na ho mga puporma sa national level, di ba? May mga nagpahayag na nga tatakbo ng senador, 'di ba? Mayroon ng mga maaga pa lamang nagpapakilala na. Sabi nga, ipakilala mo kung sino ka. Pero diyan din ho sa mga cities ho dito sa Metro Manila, unti-unti ho nakakaroon na ho ng usok, 'di ba? Mga kaibigan, diyan ho sa Marikina kaliwat kanan ho ang bago pa ho mag 2024 Kaliwat kanan na ho yung bigay ng kung anik-anik. Dito ho sa Caloocan, 'di ba? Isang dating national official o national government official mukhang puporma dito sa Caloocan. Tapos dito naman ho sa Pasig mayroon na hong mga Facebook page na ang pangamba in the coming months magamit sa disinformation or misinformation campaign. Ganyan ho kalupit ang politika. 1 year in advance nararamdaman na hanggang sa atin hong mga barabarangay. Magandang umaga, Pilipinas! Pero syempre on a nationwide scale mas tumitindi naman ho yung banta ng kabi-kabilahong mga threat actors dito ho sa atin hong problema ngayon, yung kung tawagin territorial security matters dito ho sa West Philippine Sea. Alam naman ho natin kung ano hong sitwasyon dyan, pero para ho doon sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo at ngayon pa lamang ho medyo humahagip ulit ng mga latest dito ho sa atin hong laban ho. Actually parang sabi nga ni Presidente Marcos, wala naman tayong inaangkin teritoryo. Tayo ang inaangkinan ng teritoryo. Ganoon ho ang sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. Ang pinakamalaking Coast Guard ship ng China, kung tawagin ay The Monster, ay nandyan ho nakaangkla malapit sa Sabina o Escoda Shoal dito ho sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Katapat ho niya, may 800 yards na lamang ho ang distansya, nakaposte o nakaposisyon din ang Philippine Coast Guard ship. Pinakamalaki ring Coast Guard ship naman ng Pilipinas, itong BRP Teresa Magbanwa. Mayo pa ho nakalagay dyan yung BRP Teresa Magbanwa. Bakit kamo? May reclamation activities daw, allegedly. Yung China dyan sa sabing lugar o island feature, bagay na itinatanggi naman ho ng Beijing. Ipinadala ho ng Pilipinas sa atin hong pinakamalaking Coast Guard ship dyan sa Escoda Shoal. At ngayon, after a few months, pinadala rin ng China ang kanila namang bersyon ng pinakamalaking sasakyang Coast Guard. Biggest Coast Guard ship ng Pilipinas, largest Coast Guard ship din ng China, tapatan dyan ho sa Escoda Shoal. Pero sinasabi ng Philippine Navy, wala hong standoff at hindi mauulit ang 2012 standoff sa Scarborough Shoal na pinagmulan ng mas matindihong tensyon. Kung dati mayroon na hong territorial dispute, after ho ng 2012 standoff, mas malala na ho yung nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. At maging yung ating mga mangingisda, hindi na ho makapasok ng malaya dyan ho sa teritoryo ng Baho de Masinloc. Magandang umaga, Pilipinas! Yan ho ay sa West Philippine Sea. Pero pag tinignan mo sa silangang bahagi ng Pilipinas, dyan naman ho sa Philippine Sea, kinumpirma ho ng Armed Forces of the Philippines tinake note rather ng AFP, ng atin hong sinatahang lakas sa Pilipinas, na nandyan na ho yung carrier group o yung airstrike carrier ng China. Kasama ho yung Russia, ay meron hong military drills malapit din ho sa Japan. At ang sinasabi ho ng AFP, ang presensyang ito ay nakababahala
Ito ho'y kasabay ng ng 7th year commemoration ng pagpangalan sa Benham Rice bilang Philippine Rice. May carrier strike group ang China sa Philippine Sea sa silangan ng Pilipinas. Ito naman ho sa West Philippine Sea. E nandito ang kanilang monster ship ng China Coast Guard. Ito ho yung sitwasyon sa atin hong paligid. Ngayon, as we speak, ngayon ang oras na ito ng araw ng Huwebes. Maganda umaga, Pilipinas! Pero dito ho sa loob mismo ng bansa, sinasabi ho ng atin hong mga opisyales, pinangangambahang ginagamit din yung iba't ibang sektor para ho guluhin ang ating bansa dahil di pumapasok itong threat actor sa isang formal o isang opisyal na gera. Kabilang ho dyan ang edukasyon, pagnenegosyo, at sabihin na natin, sige, kahit yung ating mga politiko, yan ho yung dahilan kung bakit litaw na litaw ngayon yung mga prominenteng pangalan sa issue pa rin ho nitong Philippine Offshore Gaming Operations na karamihan ho ay ino-operate ng mga illegal o karamihan ng mga umiingay rather ay ino-operate ng mga illegal at mga sindikato na marami mga kriminal galing hong China. Maganda umaga, Pilipinas! 4:42 ng umaga. Kasama niyo pa rin po si Edniel Parosa hanggang 6 in the morning. Labas tayo pa rin ng himpilan. Balita naman mula sa Pangasinan. Gun runner nahuli sa entrapment operation ng Philippine National Police. Nakakuhaan pa ng shabu dyan sa bayan ng Mabini. Balita mula kay Freddy Fardo, RH38. Freddy. Nasa kustodiya ng Mabini Police Station ang suspect na kinilalang si Luigi Nono Conde, 24 anyos, binata residente ng Barangay Poblacion Dasul matapos itong maaresto sa entrapment operation ng PNP. Sa report ng Mabini Police, alas 3:40 ng hapon nagsagawa sila ng entrapment operation sa Barangay Tagudin ng nasabing bayan laban sa suspect na kilala umanong gun runner sa kanilang lugar at isa sa police asset ang nagkunyaring buyer gamit ang mark money. Binentahan ng suspect na isang caliber 22 homemade na baril at agad itong inaresto ng i-body search. Nasamsam sa pag-iingat nitong isang plastic sachet na hinihinalang shabu at nakumpiska rin dito ang ginamit na mark money. Kasong paglabag sa Republic Act 10591 Comprehensive Law on Firearms and Ammunitions at Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Sa Visayas naman, City Director ng Ormoc City Police dumepensa sa pagkakaaresto sa kagawad ng media matapos isilbiyang bench warrant. Detalye mula kay RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy, magandang umaga. Dumipinsa si Ormoc City Police Office City Director Police Colonel Rodante Arisa sa pag-issue ng pagsilbi ng bench warrant sa kagawad ng media. Ayon kay Colonel Arisa, na trabaho ng kapulisan ni silbi ang warrant of arrest na inisyu ng korte. Tungkulin nila na mag-imparsa ng batas pagpatupad agad ng direktiba ng korte. Ang pagsilbi ng warrant of arrest ay trabaho ng kapulisan. Ang pagsilbi naman ng subpoena ay trabaho ng korte sa pamamagitan ng sheriff. Inayag ito ni Colonel Arisa matapos ang mga batiko sa social media sa kapulisan na natunto nila ang isang kagawad ng media sa pagsilbi ng warrant of arrest. Ang pagsilbi ng subpoena ay hindi. Nabatid ang buy-bust operation isinagawa ng PDEA noong Hunyo 27 ngayong taon sa Matag Oblite. Depinsa naman o dahilan naman ang kagawad ng media hindi siya nakadalo sa hearing dahil hindi siya nakatanggap ng subpoena mula sa korte. Sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa gbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Most wanted person naman sa kasong carnapping nasa kote sa Mariveles sa Bata. Detalye mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny. Nasa kote ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad sa pangunguna ng Mariveles PNP ang isang most wanted person na nagtago sa San Francisco Limay Batan na may kasong karnaping. Ang operasyon ng pag-aresto ay pinangasiwaan nila Mariveles Chief of Police Lieutenant Colonel Dennis Orbista na kasama nila sa naturang operasyon ang Bataan Maritime Police at 2nd Provincial Mobile Force Company PMFC. Ang akusado ay inaresto nila sa bisa ito ng warrant of arrest na inisyu ng korte
korte sa kasong Section 3 RA 10883 Anti-Carnapping na may criminal case number ML-8993. Nabatid na nakakuha ng impormasyon sila Police Lieutenant Colonel Dennis Orbista hinggil sa pinagtataguan nitong akusado na nagpositibo ang operasyon na ngayon ay nakakulong na ito sa Maribeles Detention Facility. Ang suspect ay makakalaya pansamantala kapag nakapaglagak ito ng piyansa na inihain ng korte na halagang 300,000 piso. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maganda umaga, Pilipinas! Showbiz balita, Julia Montes, iwas sa tanong patungkol sa pagkakaroon nila ng anak di umano ni Coco Martin, chika ni Morley Alinio. Morley. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Matapos maging best actress si Julia Montes, ay agad na tinanong siya ng mga reporters na dumalo nga sa Eddies Award, ay tinanong ito kung kumusta na si Coco Martin. Halatang iwakas. Ayaw magsalita nitong si Julia Montes. Pero sa totoo lang, obvious na. Alam na ng buong bayan kung ano ang katotohanan. Hindi nga ba't hindi mamatay-matay ang issue na sila ay may anak na? Isang babae at isang lalaki? Well, bagamat walang pag-amin sa pagitan ni Coco Martin at Julia Montes, ay marami na rin ang natutuwa para sa kanila. Dahil peaceful, maligaya umano ang pagsasama ni Coco at Julia. Paano hindi magiging smooth at peaceful? Wala ngang pag-amin. Pero sa totoo lang, sa bawat linyahan nitong si Julia Montes ay masasalamin kung gaano siya kasaya bilang couple at mahal niya si Coco Martin. Yan ating DCRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Tita Morley. Napanood at napakinggan niyo ho ba yung exclusive interview ng DZRH 2x2 kahapon kay Congressman Egay Erice o former Congressman Egay Erice? May sagot dyan ng COMELEC agad-agad. Nagpa-interview agad-agad ang Commission on Elections sa katawan ho ni COMELEC Chairman George Garcia. At syempre, bilang depensa na rin, hindi lamang ho doon sa pinagbabanggit ni Kong Erice, hindi maging doon sa mga nauna pahong mga pahaging ng ilan pahong mga mambabatas at mga pangalan na umuungkat ho dito sa umano'y maanomalyang pagkuha sa Miro Systems bilang partner ho ng COMELEC sa 2025 midterm elections. Parang nakakawalang gana tuloy na gano'n, no? Mga kaibigan. Ito, personal lamang ho itong, personal lamang ho itong pakiwari sapagkat karapatan at kapangyarihan ho nating maghalal, diba? Ng ating leader. Hindi lamang ho para sa ating kapakinabangan, kundi maging para ho doon ho sa atin hong mga susunod na henerasyon. Isipin niyo ho yung inyong mga anak, mga pamangkin, apo, diba? Kung kayo ho'y mga guro, mga estudyante ninyo, kung kayo ho'y mga seniors, inyong mga respected places of institutions, mga susunod hong mga supling at pagpapatakbo ho ng Pilipinas, sila ho yung makikinabang dito, more importantly. Pero at least ito hong binabanggit ko, nakasasawa na hong pakigirat sabihin yan di ba? Ito naman talaga ho yung disenyo at lagi nang sinasabi noon pa. Kaya lang pag napakikinggan nyo ho yung magaritong klase ho ng interview, parang mapapaisip ka di ba? May pag-asa pa bang kahit pa paano man lang, meron pa bang ray of hope, of light na maging malinis
hayong mga eleksyon. Parang normally kasi 'di ba may mga allegations na dayaan after ng eleksyon. Pero kapag ganitong even before tayo mag-cast ng ating mga balota, may mga ganito na tayong naririnig ng mga anomalya. Para nakakawalang gana na lang Ha? Parang ang sarap na lang kumuha ng voter ID para meron kang valid ID. Oo, tapos yun na yun. Yun na yun. Maganda umaga, Pilipinas! Sa ilan pa nating mga balita, hindi pala 21 billion pesos, hindi rin 23 billion pesos, kundi 27 billion pesos hanggang 29 billion pesos. Ha? Hiningal ako dun 27 hanggang 29 billion pesos ang maaring magastos sa new Senate building sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Accounts na pinamumunuan ng Senator Alan Peter Cayetano. Inamin ni DPWH Assistant Secretary Antonio Molano Jr. maaring umabot ng nasabing halaga ang gastos sa bagong gusali ng Senado sa lungsod ng Taguig, kasama ang halaga ng lupa at inflationary cost na nasa 20 hanggang 25%. Ang pagsipa ng gastos sa new Senate building ang naging pangunahing issue na tinalakay kahapon sa ikalawang pagdinig ng komite na siyang nagre-review sa NSB. Nagtulak kay Senate President Chis Escudero para suspindihin ang proyekto. Laod na rito, sinabi ni Escudero na ang halaga ng pagpapatayo ng gusali ay kasalukuyang nasa 23 billion pesos, halos 3 beses ang original na budget na 9 billion pesos. Matatandaang sa unang hearing, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ni Cayetano at ang unang chairperson ng komite na si Senator Nancy Binay na naawi sa pagsasampa ng Ladies Salon ng ethics complaint laban sa kanyang kapwa senador. Naniniwala si COMELEC Chairman George Garcia na planado ang nangyayaring paninira umano laban sa komisyon. Ayon kay Garcia, layo ng demolition job kung tawagin na maimpluwensyahan ng mga issue ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong kinaharap ng COMELEC. Nakaplano po yan at nalaman na po natin yung plano. May grupo po na mga nasa likod at sunod-sunod po yan, Sir Henry, Ma'am Karen, kung natatandaan nyo nung una, may mga akusasyon ng ganito, may mga press con, pagkatapos may Russia, sunod-sunod po yan. Pagkatapos ako naman, ang gagawa nila ng parang titirahin po nila. Tapos pagkatapos po nito ay yun naman po mga individual members ng aking komisyon, mga commissioners. At pagkatapos po na, papailan kami ng impeachment. Nakadrawing na po yung lahat ng gagawin. Ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia, una na pinabulanan ng opisyal ang umunay pagkakasangkot niya sa offshore accounts at pagtanggap ng suhol sa Miro system para sa automated election system na gagamitin naman sa 2025 midterm elections. Hindi naman magbibitiw bilang chairman ng COMELEC si Attorney George Garcia oras na mapatunayang pag-aari nga niya kahit isa sa mga offshore account o handang magbitiw oras na mapatunayang pag-aari niya kahit isa man lang doon sa mga binabanggit na offshore accounts. Ito ang tugon ni Garcia sa alegasyon ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na tumanggap siya ng nasa 1 bilyong piso mula sa 49 offshore accounts na suhol umano mula sa Miro. Kaugnay nito, sinabi ni Garcia na pinaimbestigahan na nila ito sa Anti-Money Laundering Council at sa National Bureau of Investigation. May sulat po tayo upang number 1, mag-imbestiga sino nagkakalat. Number 2, nagbigay po ako ng waiver. Kung ano man, totoo mga merong accounts na ganyan, na i-inquire po nila sa kanilang mga counterparts sa Interpol. Halimbawa, i-inquire po nila kung talaga nag-i-exist, akin ba yung account na yan. Pag may isa sa mga accounts na yon sa 49 na napatunayan akin, mag-resign po ako as chairman ng COMELEC. Tinayak naman ng South Korean firm na Miro Systems na magiging malinis at tapat ang 2025 midterm election sa kabila ng mga isyong maaga nilang kinaharap. Kasama ng Commission on Elections, ito'y kaugnay ng aligasyon ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na nasa 1 bilyong piso umano ang inilipat ng 49 offshore accounts na umano'y may kaugnayan sa isang opisyal ng COMELEC. Sa inilabas na pahayag ng kumpanya, siniguro nito ang pagtutok sa paghatid ng pinakamahusay na automated election system sa Pilipinas. Patunay nito ang kalidad ng kanilang mga makina na
kapasidad at transparency sa nalalapit na eleksyon. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, pinaiimbestigahan nila sa National Bureau of Investigation ang mga nailahad na impormasyon ni Marcoleta at kung kanino ang bank accounts na sinasabi nito. May nakitang kahong-kahong pera na ikinarga sa sasakyan ng isang Commission on Elections official. Ito ang eksklusibong sinawalat sa DZRH ni dating Caloocan City Congressman Egay Erice na personal niya umanong nasaksiyan. Ginawa ni Erice pahayag kasunod ng inihain itong petisyon sa Korte Suprema laban sa kontrata ng Commission on Elections sa Miro Systems para sa darating na halalan. Ayon kay Erice, labag sa batas at one-time big-time scam o one-time big-time scam kung tawagin itong akbang ng COMELEC na paggamit ng Miro Systems sa darating na eleksyon. Samantala, hindi naman pinangalanan ng dating opisyal ang kanyang tinutukoy na COMELEC official. Pero po itong sistema na ito, masasabi ko ng tapat at na ito ay isang 18 bilyong one-time big-time na scam. Nakita ko mismo basta siguro sa impeachment proceedings ko na lang ilalabas. Ang tinig ni Congressman o dating Congressman Egay Erice, magsasampa naman ng impeachment complaint si dating Caloocan City Representative Egay Erice laban sa mga commissioner ng Commission on Elections kaugnay sa kasunduan nito sa South Korean election provider na Miro. Ayon kay Erice, malaking scam at paglabag sa Sections 7 at 12 ng Republic Act 9369, Automated Election Law, paggamit ng Miro bilang provider sa midterm election sa darating na taon. Sa batas, sa Section 12, hindi tayo po pwedeng gumamit ng prototype na sistema. Ang ibig sabihin ng prototype, yung sistema na hindi pa nagamit dito sa Pilipinas o sa buong mundo. Dagdag ni Erice, nagsunungaling ang COMELEC nang sabihin itong sira na ang machine gayong 5 buwan pa lang ang nakalipas nang sabihin nila na in good working condition pa ang mga ito. Babala niya, hindi akma sa bansa ang sistemang iniaalok ng Miro Systems kaya baka magdulot ito ng mas malaking gulo sa eleksyon. Ina-anticipate natin na pag medyo a few months Nakita nyo naman kasi na nag-demo si Chairman Garcia kay Miss Karen Davila tapos sa isa sa paiba-iba nga yung mga sinasabi niya nagsasanga-sanga na yung dila niya. Paiba-iba rin yung kanilang sistemang pinipresenta dahil hanggang ngayon hindi pa nila alam kung paano nila gagamitin talaga yung makina. Samantala, aabutin sa 18 billion pesos ang kontrata ng Miro System sa bansa na 3 pesos na mas mataas kumpara sa pangkaraniwang pondo ng isang eleksyon. Posibleng maging manual. Hindi naman sana. Kaya lang parang mas ligtas nga Posibleng maging manual ang 2025 polls sakaling magdesisyon ang Korte Suprema na bawiin ang kontrata ng COMELEC sa Miro kaugnay sa paggamit ng automated counting machine ng naturang South Korean firm. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ayaw niyang hulaan o pangunahan ng akbang ng Supreme Court, ngunit kung aatasan ng COMELEC na itigil ang preparasyon sa nasabing halalan, posible itong humantong o magbalik tayo sa manual. Tiniyak ng opisyal na handa silang sumunod anuman ang maging desisyon ng korte. Bumalik tayo sa mano-manong pagboto. So, kung mag-utos po o hindi ang Korte Suprema, basta po kami tatalima. Yan po ang aming pinanumpahan bilang mga abogado. Tinig ni COMELEC Chairman George Garcia. Bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Minus Kong Angel Palmones, makakasama niyo pa rin hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Edniel Parrosa. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Five in the morning. Kasama naman natin si Miss Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Hindi tayo ng update sa kalagayan ng ating panahon ngayong Webes. Miss Rhea, good morning. Yes po, good morning po sa inyo. Good morning po sa ating mga tagapakinig sa magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw.
Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya saan pa rin po natin yung maulan na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, partikular dito sa Occidental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Soc-Sargen, pati na rin sa Misamis Occidental, Lanao del Norte at Davao Occidental. Kaya pinag-iingat po yung ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar sa mga posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas na mga pagkunan. Dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy pa rin po yung mga tsansa ng isolated na mga pag-ulan o ito po yung mga panandaliang buhos ng ulan. Kadalasan po yan nangyayari sa hapon o sa gabi at possible din po na ngayong umaga makakaranas din po tayo ng mga isolated rain showers or thunderstorms. So ihanda lamang po natin yung ating mga pananggalang sa ulan at mag-monitor lamang po ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division. Sa mga susunod na araw, partikular hanggang sa darating na weekend, ay inaasahan po natin magpapatuloy pa rin yung maulan na panahon, lalong-lalo na dito po sa areas ng Palawan, Visayas at Mindanao. Kaya mag-antabay lamang po sa updates na lalabas ng Pag-asa. At sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon. Malaya pong makakapalaot ang ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Iba yung pag-iingat naman po sa mga planong pumalaot sa mga posibilidad ng mga offshore thunderstorms or ito po yung mga biglaang buhos ng ulan sa karagatan at posibilidad din po ito magdulot ng malalakas na hangin na magdudulot naman ng malalakas na mga pag-alon. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Maraming salamat, Miss Rhea Torres ng DOST Pag-asa. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga ho, Metro and Mega Manila. Sa atin hong mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Narito na ho ang mga ulo ng ating mga balitang binabantayan dito pa rin ho sa DZRH. Attorney Harry Roque tinuro ng PAGCOR na siyang naglabi sa Pogo Hub sa Pampanga. Dating Duterte advisor Michael Yang ipinaaresto ng Kongreso na sinasangkot sa droga ni dating Police Colonel Asierto. Pangulong Bongbong Marcos nilinaw ang dahilan ng pagbisita ng mga anak ni Chris Aquino kay First Lady Liza Araneta Marcos. Security talks ikinakasan ng Pilipinas at Estados Unidos sa July 30. Mga institusyong may natatanging programa at serbisyo para sa MSMEs o yung maliliit na negosyo binigyang pagkilala ni PBBM. At bilang na mga nasawi sa inanod na pickup truck sa umapaw na ilog sa Cebu, umakyat na sa 7. Yan ang ating headlines ngayong araw na ito ng Huwebes, 11 sa buwan ng Hulyo taong 2024. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Bongbong Marcos pinasinayaan ang pagbubukas ng Steel Asia Compostela Works sa lalawigan ng Cebu. Ibabalita sa atin mula sa DZRH News Television si Rose Babiera. Rose, magandang umaga.
Sa Compostela, Cebu, na tinuturing na pinakamalaking planta ng steel sa bansa. Ayon sa Pangulo, mahalagang buhayin muli ang industriya ng bakal sa Pilipinas para matugunan ang supply chain gaps nang hindi na umaasa pa sa ibang mga bansa. Bagay na angkop at napapanahon din sa nilagdaan niyang tatak Pinoylo kamakailan na layong mabawasan ang import dependence ng bansa na magpapatibay naman ang katayuan ng Pilipinas sa pandaigdigang steel market. Sa kanyang talumpati, nagpabatid ng pasasalamat at papuri ang Pangulo sa Steel Asia Manufacturing Corporation. Ang pagtatag-aniya ng planta ay magpapalakas ng produksyon ng steel rebars at magbubukas ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino. We must thank Steel Asia Manufacturing Corporation for bringing this state-of-the-art steel plant to fruition and, more importantly, for bringing meaningful employment to the 300 personnel in this plant. This does not yet include the 1,500 jobs that it will generate in the local community. Gayunpaman, sinabi ni PBBM na marami pang dapat gawin at tugunan ang gobyerno at mga pribadong sektor upang mas ma-develop ang industriya ng bakal sa bansa. Kaya naman nanawagan ng Presidente sa Department of Trade and Industry at Department of Energy na makibahagi ito sa pagresolba ng mga issue sa high power at logistic cost na parte ng proseso ng produksyon at i-update ang Iron and Steel Roadmap ng Pilipinas. Naniniwala raw si PBBM na sa pagpapalago ng industriya at infrastruktura ay mabilis nitong mapapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. RH! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Rose Babiera ng DZRH TV. Samantala, balita pa rin sa labas ng himpilan. Isang junk shop owner ang patay matapos pagbabariling dyan sa Cabanatuan. Balita mula kay Grace Ansano, RH25. Grace. Ay dead on arrival sa pagamutan ang 35 taong gulang na negosyante na makaraang ito ay pagbabariling ng di pa rin nakikilalang riding tandem sa Cabanatuan City. Sa ulat ng pulisya, kinilala ang biktima na si Marvin Pangilinan, junk shop owner nga ito at residente ng barangay Kalibangbangan sa lungsod na nabanggit. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na sakay ang biktima ng kanyang motorsiklo at ito ay nagkaroon pa ng habulan at hanggang sa makarating at bumangga ito sa isang tindahan matapos ng pagbabarilin. At habang nakasandusay ang biktima ay korestahan naman itong binuksan ng mga suspect ang compartment box ng motorsiklo at dito na tinangay ang isang kulay puting bag at mabilis na tumakas palayo sa pinangyarihan ng krimen. At sa ngayon patuloy naman ang ginagawang backtracking ng mga otoridad, ng mga investigador at hawak na rin nila ang ilang mga CCTV. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Ansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Grace Ansano, RH25 mula sa Central Luzon. Balita naman sa Kamara, 20 million pesos na gagastusin o 20 million pesos gagastusin ng Kamara sa panahon ng SONA. Paulong Bongbong Marcos, ibabalita ni RH12, Milky Rigunan. Miss Milky, good morning. Aabot sa 20 million pesos ang gastos ng Kamara sa pag-host ng ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, hindi lamang para sa pagkain kundi sa iba pang paghahanda ang gastusin ng Kamara mula nang mabuo ang SONA Task Force noong March 12. Paliwanag ni Velasco, bukod sa merienda ng mga bisita, gagastusan din ng Kamara ang pagkain ng mga internal staff at external personnel gaya ng mga pulis na magbabantay sa seguridad sa paligid ng Batasan Complex at mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority at iba pang mga support staff. Isinama rin sa gastusin ng Kamara ang 3 set ng uniforme ng may 2,000 employees ng House Secretariat na gagamitin hindi lamang sa araw ng SONA kundi sa kanilang araw-araw na pagpasok sa trabaho. May bayarin din umano para sa mga dagdag na tauhan at equipment para matiyak ang seguridad at kaayusan ng SONA.
Laguna. Dagdag pa ni Velasco, sa kasama rin sa gastusin ang Interagency Coordination Meeting na dinaluhan ng iba't ibang departamento at ahensya para mapaghandaan ang SONA. Bukod pa dito ang mga inrentahang equipment para mapaganda ang audio-visual presentation sa loob ng plenary hall at Batasan Complex. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Mildred Gunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Mil Kirigunan. Samantala, balita naman sa Senado. Gastos sa pagtatayo ng new Senate building. Maaari nga hong umabot ng 27 billion pesos. Detalye mula kay Raymond Dedpa sa RH28. Raymond. Aabutin pa ng bilyones na pondo ang kailangan para makompleto ang ipinatatayong new Senate building. Sa nagpapatuloy na pag-review sa proyekto, sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na posibleng lumobo pa sa 27 billion pesos ang halaga ng proyekto. Ito ay dahil sa epekto ng inflation at ng giyera sa ibang bansa na nakaapekto sa halaga ng bakal. Kung susundin ang estimate na 20% na pagtaas ng halaga ng proyekto, ay posibleng abutin ito ng 25 hanggang 27 billion pesos. Paliwanag ni Cayetano, baliwala na ang pinagtalunan nila ni Senator Nancy Binay na 21 at 23 billion pesos dahil mas malaki pa ang halaga ng proyekto. Hiniling din ito sa Department of Public Works and Highways o DPWH na magsumite ng updated na cost estimate sa proyekto. Nagsimula sa 8.9 billion pesos ang halaga ng proyekto hanggang sa ito ay lumobo dahil sa mga variations o pagbabago na isinagawa ng DPWH. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Ipinaaresto na ng Senado si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go matapos na hindi siputin ang nagpapatuloy na investigasyon ng Senado sa sinalakay na Pogo Hub sa kanyang bayan. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada mismo nagsabing mag-issue ng arrest order laban kay Go. Agad din namang inaprubahan ni Senator Risa Hontiveros, chairperson ng komite. Gumawa ng hakbang si Senator Win Gatchalian at pinapasight in contempt si Go kasamang kanyang mga kaanak na inisyuhan ng sabina ng Senate panel. Una rito, sinabi ni Senate President Cheese Escudero na pipirmahan niya ang arrest warrant laban kay Go kung magkakaroon ng formal na masyon mula sa komiteng nag-iimbestiga sa Senado. Nagpasaklolo na si suspended Bamban na Mayor Alice Go sa Korte Suprema para hilinging ipawalang bisa ang sabina ng Senado laban sa kanya. Sa 78 pahinang petisyon na inihain ng kanyang abogado sa SC, iginiit ng kampo ni Go na ipawalang saysay ang sabina ad testificandum na inisyo ng komite na Senator Risa Hontiveros. Hiniling din ni Go na mag-issue ang SC ng Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction upang pigilan ng Senate panel na imbitahan siya sa mga pagdinig nito kaugnay ng Pogo. Hirit ng kampo ni Go, ilabag na ang kanyang karapatan sa due process ng komite na Senator Hontiveros. 5:30 ng umaga, nangako naman si Senator Bongo na alagaan niya ang susunod henerasyon ng Filipino leader. Ito ang inihayag ni Senator Go sa pagbubukas ng seremonya ng Sangguniang Kabataan Iloilo Chapter Provincial Congress sa may SMX Convention Center sa lungsod ng Pasay. Sinimulan ni Go ang kanyang talumpati sa taos-pusong pasasalamat sa mga kabataan at pinuno ng SK Federation ng lalawigan ng Iloilo sa kanilang mainit na pagtanggap. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng Kongreso bilang isang plataforma para sa paghubog ng mga pinunong may kaalaman at may pagmamalasakit. Bukod sa mga SK leader ng Iloilo sa pangunguna ni Board Member Isara Javier, dumalo rin sina Senator Alan Peter Cayetano, Congressman Lawrence Defensor, Governor Art Defensor at Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano. Sa huli, tinilakay ng senador ang kanyang legislative efforts na suportahan ng local governments at iba't ibang mga programa ng kabataan.
5:14 ng umaga, nasa 2,000 residente ng Tanawan Leyte ang pinagkalooban ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng assistance program ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang bawat benepisyaryo nakatanggap ng 4,000 pesos na tulong pinansyal para sa 10 araw na pagtatrabaho sa ilalim ng tupad program ng DOLE. Pinangunahan ng tanggapan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang payout sa Tanawan Civic Center. Ayon kay Romualdez, patuloy ang kanyang pagbibigay ng ayuda sa mga kababayang nasa mahirap na sitwasyon, tulad ng mga manggagawang nawalan ng trabaho o kakarampot ng kita dahil na rin sa iba't ibang kadahilanan. Ang tupad ay isang community-based na inisyatiba na magbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga manggagawa sa informal sector. Target itong mga underemployed, mga displaced, marginalized worker at mga nawalan ng trabaho o kaya binabaan ng sahod. Ayon kay Speaker Romualdez, ang pagpapatuloy ng pamahagi ng ayuda sa lalawigan ay pagtupad sa pangako ng Pangulong Bongbong Marcos mismo na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. Kinatawan si Speaker Romualdez ni Attorney Mark Stephen Reyes, ang kanyang district Chief of Staff. Maganda umaga, Pilipinas! 5:16 ng umaga. Anytime, pwede ho kayong mag-ultamayo umaga, tanghali, hapon. Pero pinamaganda, 2 kapsula po daw bago matulog para mas effective. Yun, ha? Ano nga ba ang ultamayo? Ito po yung nagtataglay ng nasa 50 million cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Oh, lupit, ano ha? Ito po ay nagtataglay ng postbiotic na inaral po ng mga dalubhasa dyan po sa Japan. At ang Lactococcus lactis strain plasma ng ultamayo ay dumaan po sa mahabang clinical trial. Hindi po kwentong kutsero. Ang ultamayo ay available po sa Mercury Drug, Mesco, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy, at pwede rin po sa Lazada at TikTok. Siguraduhin lamang po ninyong galing yan sa Theoxis Health Ventures. Mahalagang paalala din ha, ang ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. RH 5:23 sa tindahan ni Aling Nelia. RH Uya, binabati ho natin yung mga maagahong nakatutok kayong early Thursday morning ito sa ating programa kahit wala si Kong Angel Palmones. Get well soon, Kong! Medyo pagtiisan nyo ho ng kapiraso. Konting-konti na lang. Pagtiisan nyo na ho hanggang alas 6 ng morning. Ito ho si Edniel Parrosa. Magandang umaga ho, Pilipinas. Magandang umaga ho sa lahat ho ng ating mga listeners sa Facebook. Viewer natin si Miguel Arcilia. Good morning. Nakatutok din at buwabati na 85th anniversary sa DZRH. Mula sa Solano, Nueva Vizcaya, si Sol KJD. Si Henry Dolohan. Buwabati rin ng happy 85th anniversary sa DZRH at nakatutok ngayong umaga. Magandang umaga na Nardet Somera ng Poblacion East, San Ildefonso sa Ilocos Landia, Ilocos Sur. Salamat po. Si Lloyda Sacramento, si Joey Sarmiento, at si Ana Dumaw mula naman dyan sa Montalban o Rodriguez na ho yung mas kilala kasing Montalban Rodriguez Rizal mula sa Eastwood Residence. Happy viewing ho at happy listening sa lahat ho ng atin hong mga tagapakinig, yung mga nasa Transistor Radio. Arin ho kaming i-text 0919-282-6485 0919-282-6485. Syempre, napakikinggan at napanonood din tayo sa ating cable channels nationwide. Dito naman ho sa ating live streaming sa ating YouTube channel. Si Raul Managat nanonood mula sa Las Piñas City. Magandang umaga. Kamusta ba ang politics, mundo ng politika sa ilan ho nating mga lugar dito sa Metro Manila? Kanina binabanggit ko Caloocan, Pasig,
Marikina. Ayan yung mga medyo may medyo may mga init na eh. At sa iba ba, kamusta ho? I-message nyo kami 0919-282-6485, 0919-282-6485. Diyan sa Las Piñas, Kuyang Raul, kamusta dyan? Sabi ni Kuyang Raul, ugali na raw ni Pangulong Digong na mag-joke. 6 years nga nating tiniis eh. Hindi ho yung termino Hindi ho termino yung sinasabing joke ni Kuyang Raul. Ugali raw ni President Digong ang mag-joke. Kaugnay ito noong balita kanina na tinawag ni Presidential o dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Sal Panelo si PNP Chief General Marbil bilang humorless. Wala raw sense of humor matapos sabing maaring kasuhan ng obstruction of justice si President Duterte o former President Digong dahil sa kanyang pagsasabi na alam niya kung nasaan si wanted Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ni Attorney Sal, joke lang yun, ito naman eh. Wala kang sense of humor, sabi kay General Marbil. Sabi naman ni Raul Barcelona, binabati natin siya sa unahan. Nakikinig siya mula sa Antipolo City sa Rizal. Wala raw binanggit si Congressman Marcoleta kung sino yung pinapatungkulan niya sa offshore accounts. Komento yan ni Lourdes Mendoza. O nga ho, Miss Lourdes, walang binabagit si Kong Marcoleta, kaya lang, nako na ho, sinalo na. Comelec Chairman George Garcia, sabi niya kahapon, ako yan, akin na yan. Ako na to sabi niya gano'n eh. Sabi niya sa panayam din DZRH, 2 beses nagpa-interview si Comelec Chairman at lagi namang bukas para magpahayag ang ating butihinong leader ng Comelec, si Attorney George. Good morning ho, Attorney. Sabi niya papatagalin pa ba natin? Mukhang ako naman ang tinutumbok ng mga yan. At ang warning ho ng Comelec Chairperson, abangan hanggang sa mga susunod na kabanata, maari hong hindi lamang siya ang atakihin nitong tawag niya demolition job. For sure, sabi niya, pati na rin yung ibang mga commissioner ng Comelec, lalo pat malapit na ang eleksyon. Standby sa ating mga report sa labas ng himpilan. Good morning mula sa Taguig, John Paul Binlod. Tutok naman mula sa Naik, Cavite si Alberto Insyong at si Dencio Panopio sa ating namang YouTube channel. Thank you at maraming salamat to. Live pa rin ho tayo dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Magandang Umaga Pilipinas. 5:28 ng umaga. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na malaki ang magiging impluwensya ng Pilipinas sa pagtugon sa climate change. Ito'y kasunod ng pagkakaluklok ng Pilipinas mula sa 7 bansang pinagpilian para magsilbing host ng Loss and Damage Fund. Kumpiyansa ang Pangulo na magiging boses ang bansa sa mga rekomendasyon upang solusyonan ang suliranin sa climate change. Mababatid na ang Loss and Damage Fund ay global fund na tumutulong sa mga vulnerableng nasyon sa pagharap sa masamang epekto ng climate change. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos at Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya ang bagong mga patakaran para sa preliminary investigation at inquest proceedings. Ayon kay Secretary Rimulya, ang mga nasabing rules ang magiging daan para sa mas mataas na conviction rate. Tiniyak naman ni Justice Undersecretary Jesse Andres na sa pamamagitan ng bagong patakaran, hindi makakasuhan o may isyuhan ng warrant of arrest ang mga inosenteng individual kung wala silang sapat na ebidensya. Magugunit ang nasa 7,000 kaso na ang na-dismiss mula sa 30,000 na kaso na inihain noong nakaraang taon. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Justice at ang kapulisan na bumuo ng hakbang para matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng mga prosecutor sa bansa. Ito'y kasunod ng pinirmahan na bagong patakaran para sa preliminary investigations at inquest proceedings, ang Department of Justice National Prosecution Service 2024 rules. Ayon sa Presidente, hindi lamang gatekeeper ang mga prosecutor kundi pastol ang pinakamatataas na integridad, ethics at pagiging patas sa pangangasiwa ng hustisya. Kaya batid niya ang banta sa buhay na kinaharap ng mga ito sa pagtupad ng kani-kanilang mga tungkulin. Magandang Umaga Pilipinas. Standby, Giselle Ricafort at sa iba pa hong mga reporters sa labas. Oras,
alas 5:30 ng umaga. Ang tangkilikin ang gawang atin. Katulad po ng Tangerine Chocolate, produkto po ito ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dating umaasa sa kopra, mga MSMEs na ngayon. Nagpuproduce sila ng magagandang cacao beans dahil po sa mga magagandang planting material ng cacao galing Davao. Hinakot ho para sa kanila ni Dr. Helen Tan. Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Maraming variants po ito, mahigit 10 na ang ginamit ng mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya i-check po ninyo online, tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sana tangkilikin natin ang gawang atin. RH 5:37 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Puntahan natin ang mga kasama sa labas. Itong pagtaas ng presyo ng itlog. Remember last year, few months ago, diba iniingayan na ho ito ng iba't iba hong mga consumer. Umaangal, kaliit-liit ng presyo ng itlog, itataas ng presyo. Nagtatagal pa raw hanggang papasok ng La Nina. 20 to 30 pesos na ang minamahal sa ilang palengke. Nasaan ka ngayon? RH15, Giselle Ricafort. Giselle, magandang umaga. Edgel, good morning. Lalo pang mabubutas yung bulsa ng mga nagbabudget sa pamilya dahil ultimo itong itlog na takbuhan nating mga nagtitipid, abay sirit pa rin ang presyuhan. Dito sa Pasay City Public Market at Libertad Market, 20 hanggang 30 pesos na ang itinaas ng kada kilo o kada tray ng itlog. Ang kada piraso ng small naglalaro sa 650 hanggang 70 pesos o 750 pesos habang ang large naman at jumbo 850 hanggang 950 pesos. Ang kada tray ng itlog 190 hanggang 260 pesos na. Sabi ng isang supplier na ating nakapanayam na si Nean Reyes, 10 pesos hanggang 15 pesos ang iminahal ng mga itlog sa mga poultry sa San Jose, Batangas, ang tinaguriang egg basket ng Pilipinas. Linggo-linggo raw na tumataas ang presyo ng kuha nilang itlog sa Batangas at inaasahang sisipa pa ito hanggang pagpasok ng La Nina phenomenon. Sa liwanag niya, umuurong daw ang itlog ngayong tag-ulan kaya humihina ang produksyon bukod pa sa sinasabing sirit presyo naman sa mga patuka sa manok. Ang small na kuha niya sa kada tray ng itlog, 200 pesos na mula sa dating 130 hanggang 140 pesos lamang. Ang medium naman 205 hanggang 210 ang kada tray mula sa dating 150 pesos. Ang large 230 hanggang 225 hanggang 230 pesos mula sa dating 170 hanggang 180 pesos. Ang jumbo naman abay naglalaro na sa 250 hanggang 260 pesos ang kada tray mula sa dating 220 pesos. Pakinggan natin, Edniel, ang bahagi ng mga panayam naman natin sa ilang mga nagtitinda ng itlog. Mahal daw ang presyo ng itlog. Mataas ang patuka. Mataas ang patuka. Saan po inaangkat? Batangas? Batangas. Oo, ang ating... Batangas naman eh. Puro Batangas na. So, kumusta po ang bentahan? Matumal? Malakas. Malakas? Marami pa rin bumibili? Gano'n na po katagal na tumaas ang presyo ng itlog? Mahal ang presyo ng itlog? Isang buwan na. Tuloy-tuloy yun na tumataas pa o bababa tataas naman? Mataas yun, babas yun. Mula dito sa Libertad Public Market, Giselle Ricafort, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort, mula dyan sa Libertad Public Market. May kalokohan din to si Giselle, Boss Artie. Magtatagal daw hagalan niya yung pagmamahal ng itlog Paano raw, kapag panahon ng tag-ulan, narinig nyo, umuurong daw yung itlog, sabi ni Giselle. May kalokohan ka rin Maganda umaga, Pilipinas! 5:41 ng umaga. Energy Summit nalulutas sa krisis sa kuryente, hiniling ng isang NGO. Balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy. Edniel, nanawagan ng isang non-government organization sa pamahalaan na bumalangkas ng National Energy Roadmap na may malinaw na hangarin at pamamaraan upang malutas ang problema sa kawalan ng sapat na supply
ng elektrisidad. Ang panawagan ng grupong ilaw ay dahil sa negatibong resulta ng negosyo ng pagkawala ng daloy ng elektrisidad sa 3 pangunahing lungsod sa bansa na madalas na dumadanas ng brownout na isinalalim sa kanilang pag-aaral. Hiniling ng ilaw sa pamahalaan na maging kaakibat ng roadmap ang pagsagawa ng Nationwide Energy Summit na lalahukan ng mga stakeholders gaya ng electric cooperative, mga negosyante, LGU na tatalakay sa mga solusyon sa pagkawala ng supply ng kuryente. Hinikayat din nila ng ilaw ang gobyerno na magtatag ng task force na on energy na kinabibilangan ng lahat ng energy sector na agad natutugon sa panahon ng kawalan ng kuryente. Ang payag ng grupong ilaw ay kasunod ng resulta ng kanilang pag-aaral patungkol sa malalang dulot ng brownout sa Puerto Princesa City, Baguio City at Tagum City, kung saan nalulugi ang mga maliliit na at maging ang mga malalaking negosyo hanggang sa magsara at mawalan ng trabaho ang mga trabahador. Naniniwala ang grupong ilaw na may magagawa upang lutasin ang problema sa brownout sa magitan ng hulog government approach o pakisama ng lahat ng mga stakeholders. Para sa kauna-una sa Pilipinas DZRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Oy, ang ating DZRH mas malakas promo ay nandyan sa tapat ng OWA sa bahagi ng FB Harrison dito lamang sa lungsod ng Pasay. Hanapin nyo si Sherwin at Alfaro at Singilin. Nandyan ngayon sa tapat ng OWA dito sa FB Harrison sa Pasay City si Sherwin at Alfaro at ang DZRH mas malakas promo. Magandang umaga, Pilipinas! Sa atin hong iba pang mga balita, DSWD at PCSO nagsagawa naman ng relief operation sa mga pamilyang biktima ng pagsabog ng paputok. Ibabalita ni Val Gonzales, RH5. Val. Edgel, sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Zamboanga ay naisagawa ang paghatid ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City. Ito ay bilang bahagi ng pagbibigay ng kagyat na tulong ng DSWD at PCSO sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na pagsabog sa pyrotechnic disposal sa lungsod noong araw ng Lunes, Hulyo 8. Aabot sa 313 mga pamilya ang nahatiran ng family food packs ng DSWD at ng lokal na pamahalaan. Maliban pa ito sa binigay na financial assistance. Bukod sa mga opisyales ng DSWD at PCSO, pinangunahan ni ng Mayor John Dalite at Congressman Manix Dalite maging ng ilan pang local officials ang relief operations. Sa ngayon ay iniimbestigan pang nangyaring failed controlled explosion sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City na ikinasugat ng 30 katao kabilang na ang 19 na miyembro ng disposal team. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, sa naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Magandang umaga, Pilipinas! Sa ating pagbabalik, lalaking wanted sa kasong acts of lasciviousness na aresto naman dyan sa Northern NCR. Ibabalita mamaya ni Edwin Duque. Magandang umaga, Pilipinas! At Marian Rivera nag-trending sa pag-translate sa English ng Tagalog na tanong sa isang, ano ba to? Pageant ba to? Beauty contest? Ichichika mamaya ni Gorgie Rula. Magandang umaga, Pilipinas! 5:46 sa tindahan ni Aling Nelia. Po ng magandang investment opportunity. Ito na po yung pinakamurang ready for occupancy unit sa housing industry. May mantakin ho nyo, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. 20,000 pesos all-in down payment. Pagkatapos po pwede ka na maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig Housing Loan within 7 days. Ano? Ganyan kabilis ho responde ho ng Pag-ibig. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya na napakalapit lamang po sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Ito yung proyekto ng Samira, ng Sibera Bacolor at saka Sibera Mabalacat.
Nasa loob po mismo ng township yung City Hall, mall, eskwelahan, simbahan at iba pa hong mga amenities. Kaya hindi problema traffic. O sabi nga ni Malu Cabral, baha, naku, wala yan. Mabilis humupa ang tubig ulan dun. Kasi maganda yung drainage system. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa anumang Asian destination. Kung saan tatama yung dart, pwede ho kayong pumunta ng Japan, Singapore, Thailand, Malaysia, tsaka Thailand, Ayan, kung saan tatama yung dart nyo. Ang gagawin lamang ho ninyo, mag-text po sa 0996-5155555 o dili kaya sa 0947-434-5555. So pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! 5:51 ng umaga, lalaking wanted sa kasong acts of lasciviousness sa Valenzuela. Naaresto sa Bulacan. Balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Edgel, nasa kamay na ngayon ng Valenzuela Police ang lalaking wanted sa kasong 3 counts of acts of lasciviousness na hinatulan ng korte dito lamang June 20, 2024. Ayon dito kay Police Colonel Nixon Cayaban, natuntun sa Busto sa Budo Street sa Bangkal, Bikawayan, Bulacan. Ang suspect na si Darwin, 22 years old. Agad nang kumilos ang Warrant and Intelligence Unit ng Valenzuela Police nang matanggap ang inisyong warrant of arrest ni Judge Macho Altajeros ng RTC Branch 172 sa Valenzuela. Personal namang nagtungo sa tanggapan ng Valenzuela Police ang pamilya ng biktima para pasalamatan sa mabilis na pagkakaresto sa naturang suspect. Wala pa rin sa kanana sa Pilipinas, DZRH ako si RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala dyan sa Northern NCR, punta naman natin si Sherwin Alfaro dyan sa FB Harrison, Pasay City. May winner na raw ang ating Malakas Promo, RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning. Yes, good morning, Edwin. Habang kasabay ng agahan yan, marami na bumibili. Nag-aalmusal ng sopas, ng sinangag, maling, ayan, mga empleyado to ng OWA. Pero may mabilis na dumating dito na nakikinig sa DZRH. Pangalan niyo po? Victor Villanueva. Victor Villanueva. Palagi ka nakasuling sa DZRH? Apo, sa DZRH. Sino paborito mga announcer sa umaga? Si Dea Macalma, tsaka si ayan, nag-e-echo na tayo. Feedback. Si Deo Macalma. Si Deo Macalma. Siyempre si Edwin Parosa. Yun. Bigyan natin ng 1,000 pesos. Ito rin. Bigyan na rin natin. Pangalan niyo po? Amadulis dito po, laking kagawa dito po. Oo, at kayo yung nakatune in palagi sa DZRH? Oo, araw-araw po. Naglalakad nga ako. Dala-dala niyo yung Sino pa po rin yung announcer pag umaga? Ay, si Gio Macalma, saka si yung dalawang sa Alsay. Si Anthony Tabirna, saka si Jerry Baha po. Ariose? Okay, papunta mo siya. Jerry Baha. Oo, Hirap mabanggit, no? Hindi mapilit. Araw-araw kayo pero hirap kayo magbanggit. Araw-araw nakikinig pero hindi kaya tandaan. Lagi nyo tatandaan. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Angelo Palmones, tuwing alas 4 hanggang alas 6 sa umaga. Ngayon, anak ko po si Edgel Parosa. Oo. Okay, congratulations sa kayo na grocery bag at siyempre t-shirt ng DZRH. At siyempre maraming salamat sa lahat ng mga palagi nakatune in sa DZRH. Kayo po ang dahilan dahil number 1 ang DZRH sa Metro Manila sa Kantar Survey. RS number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Aming salamat, Sherwin Alfaro. Maganda umaga, Pilipinas! Oh, darling, please believe me. I'll
Sa ating showbiz news, nag-trending ulit ang actress na si Marian Rivera. Kung bakit, alamin natin sa chikang ito ni Gorgie Rula. Tito Gorgie, good morning. Trending pa rin si Marian sa X kahapon dahil sa napilitan siyang mag-Ingles sa isang male contestant sa Century 2 na Superbad na kompetisyon noong Martes ng gabi. Isa sa mga judges doon si Marian Rivera. Hindi kasi naintindihan ng contestant ang Tagalog na tanong ni Marian kaya nakiusap ito kung pwedeng Inglesin niya. Game na game naman si Marian at tin-translate sa English ang kanyang tanong at pinag-usapan ito ng mga netizens hanggang kahapon. Sa press ko ng Sinimalaya kahapon ay hininga ng reaction si Marian tungkol dito. Ang sabi lang ng actress, I did my best. Pero ipinagtanggol siya ng asawa niyang si Dingdong Dantes na nag-post sa kanyang Instagram account kahapon. Ang sabi ni Dingdong, hindi lang ang iyong panlabas na kagandahan ang nagningning kagabi, kundi pati na rin ang natural mong talent sa pagpapasaya at pagpukaw sa puso ng mga Pilipino. Isang masigabong palakpak para sa iyo, misis ko. PS, ang sabi pa ni Dingdong, hindi na kailangang i-translate sa Ingles, gets nyo na to. Sinagot naman ito ni Marian ng love you, mahal ko. Sa susunod, ikaw na ang tatawagan ko para mag-translate. End of quote. Si Marian ang bida sa pelikulang Balota na isa sa mga entries sa Sinimalaya 20 na dinirect ni Kip Oy Banda. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat Tito Gorgie Rula. At sa showbiz news na yan nagtatapos ang Magandang Umaga Pilipinas edition ngayong araw na ito ng Thursday, Huwebes, aon sa buwan ng Hulyo taong 2024. Minus ko Angel Palmores, inyong nakasama. Ito po si Edniel Parrosa. Susunod na ang programang 2x2. Ahambalos si Katunying Anthony Taberna at ka Jerry Baha. Oras sa tindahan ni Aling Nelia, 3 minutes bago alas 6 ng umaga.